Thank you so much for following me, subscribing me, and supporting me this whole year of 2023 and the previous years. And ngayon, this 2023, nagkaroon na po ako ng 332,000 followers sa Facebook, 72K or 73K both sa YouTube na Story of Anthony and Review of Anthony, tapos 175K dun sa TikTok and 51K dun sa X or Twitter. Kaya naman, in this video, I'm going to share with you paano ko napa-increase ng at least parang 200% yung mga following ko o kaya yung mga subscribers ko sa SOCMEDS ko. I'm very sure na kakaunti ang viewers at this time of the year is because busy sa lahat. Busy ang lahat sa pag-prepare, sa pagpa-party, sa pakikipag-chismisan, o kaya kahit na ano. And yes, makikisingit po ako sa inyo. And sana may matutunan kayo dito sa content na to. And if you're interested, follow me din sa Instagram account ko, The Story of Anthony. Ayan po yung aking IG. Hope to see you there. Let's begin with the first. Ito yung consistency sa pag-a-upload ng mga videos sa various SOCMEDS ko. So, ang ginagawa ko is nag-upload ako ng at least 1 to 2 videos per day. And kung seryoso ka talaga na maging content creator, as in, very consistent ako sa pag-a-upload. And napansin ko, lalo na sa mga nagre-reels, ay 80%, siguro 80 to 90%, hindi na nila tinutuloy ngayon. Lalo nung lumabas yung pagre-reels, yung mga stars, ang dami-dami, halos lahat ng mga friends mo sa FB, Meta, lahat nagre-reels. Pero kapansin-pansin, most of them, the majority, nawala na ng gana, Siguro kasi napagod, o kaya na-stress, may ginawa, o kaya nagka-work, nagka-busy sa family, pero hindi na sila naging consistent sa pag-upload. Pero dito, as in, very consistent ako no matter how many views I have sa mga videos, wala akong pake. Basta ang importante, share lang ng share ng video. I mean, upload lang ng upload ng video. So, dead man na kung may manonood. Thank you kapag meron. Thank you din kapag hindi interesado. Pero at least consistent. Kaya nakagain ako ng 200% na increase the whole 2023. Second, I always eat bashing for breakfast, lunch, dinner, tsaka snacks. Ito yung isa sa mga reason kung bakit yung iba na gusto maging content creator ay ayaw na nila, Kasi siguro nasaktan sa mga comments, sa mga direct message, o kaya may nag-content sa kanila na, alam mo yun, siniraan sila, yung mga ganon. So, nawalan ng gana, Parang apektado yung mental health nila, emotional health. So, hindi na nila pinagtuloy. Na-experience ko, mga ganon, bashing, pinag-uusapan ako sa mga GC nila, o kaya kinontent ako sa mga ibang videos, pero hindi ako nagpatinag, Wala, hindi ko naman sila kilala, hindi ko naman sila naging friend, so why should I waste my time para tutukan pa sila, So, hindi ako nagpatinag, and tuloy-tuloy pa rin yung pag-upload ko ng mga videos. Third tip is concentrating on your strengths. So, sa akin, pageantry. Yun yung napansin ng YouTube manager na nag-update sa mga YouTube content creators such as me. Napansin niya na pumapalo talaga mga viewers ko pagdating ng mga pageant-related topics. So, nag-suggest siya na i-maximize ko yung mga pageant-related topics since alam ko naman yung mga sinasabi ko and followers din naman ako ng mga pageants. So, my advice sa inyo is that concentrate kung saan kayo nag-e-excel, such as kung isa kang cook or if you are a chef, then more on cooking-related mga recipes yung mga topics nyo. O kaya kapag isa kang dancer, then mga dance, mga ganun. Or if you're a model, syempre, yung mga skincare mo, o kaya yung pagmamodel mo, yung mga experience mo, mga ganon. O kaya if you're a traveler, then travel, mga ganyan. Or if you're into medical field, so, yung mga talagang related sa personal life or professional life mo, yung sinishare mo para dun ka makaka-engage ng more followers mo. Pang-fourth, updating community guidelines. Kasi each day, each year, dapat sinusubaybayan mo yung mga new updates ng rules, regulations, especially kapag monetize na yung mga channels mo or page mo. Minsan, nade-demonetize yung mga users, kaya nawawalan sila ng gana na gumawa ng content. Kaya, ang advice ko, laging i-check nyo yung alerts,
yung mga notifications nyo, yung mga community guidelines nyo kung may nagbago para meron kang time na ayusin yung mga videos mo such as kapag biglang nagkaroon ng alert and nakitaan ng copyright material yung video mo. So, the best way is to delete or remove rather than accept the decision. Mga ganun. Kasi mas maganda na malinis yung channel mo, okay, yung page mo from any violation sa mga community guidelines. So, yan yung isang tip ko. Number 5 is iniiwasan kong mag-over-promote. Ito yung mga follow to follow o kaya kapag nagko-comment sila sa video mo, yung pinopromote mo pa rin na, uy, ano naman, promote mo naman yung channel ko, yung videos ko, paki-share naman, yung mga ganun, yung halos lahat, yun na yung routine mo, mapa-friends mo or followers mo na parang na-OA-an na sila, na nauumay na. So therefore, instead na interesado sila para i-satisfy yung curiosity nila na tignan yung channel mo, parang, alam mo yon, umiiwas na sila. Kumbaga parang nasa mall ka, no? Na kung gusto mong tignan yung product, tapos biglang may staff na, uy, nagagano, nagpo-promote. Siyempre ikaw, instead na titignan mo yung product, lalayo ka na kasi parang medyo hindi ka comfortable. Parang ganun yung eksena. Kaya sa akin, the content speaks for itself. Wala na, hindi na ako, parang deadman na kapag may manonood or deadman na ako sa mga number of views. Kung okay sa kanila yung content ko, edi thank you. Pero pag hindi, edi okay pa rin. At least learning experience. Additional is constructive criticism. Ito yung difference, no, sa bashing. Halata mo talaga kapag constructive criticism, kapag may magko-comment talaga na, for example, I think your video masyadong malakas yung sound, so hindi namin naririnig yung boses mo, mga ganon. O kaya yung isa pang comment is, I think masyadong marami kang mannerism, I think you should minimize. Yung ganon mga criticism. Kapag naman bashing talaga, yung below the belt talaga silang maghanash tungkol sa'yo, bali ina-attack ka na, yung may pagmomora na, yung mga ganun na wordings na medyo nakaka-offend talaga. So, of course naman, you should always guard yourself, protect your mental health na accept mo kung ano yung pwedeng magbago. Kasi minsan, nakakatulong din yon para ma-improve yung quality ng video mo, yung mga content mo. Additional tip is investment. As a content creator, talagang dapat tutukan mo yung mga ginagamit mo para magkaroon ka ng high quality content or videos such as yung ginagamit mong phone or camera na ang ganda talaga ng quality. Kasi kapag very clear yung quality ng camera mo, may stimulate talaga yung visual sense, tsaka yung audibility ng boses mo, may entice mo talaga yung curiosity ng viewers mo para mapanood yung content mo. So, yes, investment talaga. Yung stand, yung lahat, yung mga gimbals o kaya tripod, alam mo yun, yung earpods mo or ganitong mic para mas clear yung boses mo, yun yung importante i-consider mo. So, wag mong damutan yung pagiging content creator mo na parang umaasa ka lang sa receive and receive. Dapat mag-give ka rin para sa self mo. I understand naman kapag medyo gipit po tayo, pero lagi nating isipin kapag meron tayong pinapasok na isang bagay, dapat prepared tayo. Prepared physically, mentally, financially. Yes, real talk po yan. So, that's it guys. I hope na may natutunan kayo dito sa video. Thankful pa rin ako dahil may sumusubaybay pa rin sa mga videos ko, content ko, kahit na anong topic ang mga ina-upload ko. So, always tutukan nyo na lang yung mga next na uploads ko kasi I am always trying my best para magkaroon kayo ng additional knowledge sa mga contents ko. So, before anything else, I would like to say Happy New Year, belated Merry Christmas, and bukas, magkakaroon siguro ako ng live kasi birthday ko bukas. Mga ganun. Okay, so thank you so much for supporting me and I will be making better content siguro. I will be improving further and syempre, guarding my mental health. Okay, so thank you so much. Always na mag-ingat and have a nice day. Sana maging productive ang ating 2024.